Alright mga tol, pag-usapan po natin ito, no? Nakabantay, nakaabang po na paggalaw po ni Trillanes. Sabi po ng former senador, no? Former senator na si Trillanes, magfa-file siya, no? Ng plunder case kay Go, no? Kay Bongo. Kakasuhan niya po ito ng plunder. Yan po yung pag-uusapan natin sa video na ito ha. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, ay please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin na parating. So, umpisa na natin to. Let's go! So ayan nga mga tol, no? Ayon po dito sa segment po na ito ng DZMM, maghahain si dating senador na Antonio Trillanes ng kasong plunder laban kay Senador Christopher Bongo kaugnay ng mahigit 7 billion na kontrata na binigay sa pamilya ng senador. So ayan po yung pag-uusapan po natin at bibigyan po natin ng opinion yan. Pero bago po yan, ay panoorin po natin yung bahagya po dito na sinabi po mismo ni Trillanes patungkol po sa bagay po na ito. Especially lalong-lalo na po doon, no? Sa gagawin po daw niya na pagkakaso dito, paghahain ng kaso na plunder kay Bongo. So ayan, umpisa na po natin, play po natin. Si dating Senador Antonio Trillanes, at pag-uusapan nga niya natin yung naging press conference ni Senador Bongo. So mamaya po yan sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo? Ito kuyang makakasama na nga natin si dating Senador Antonio Trillanes. Hinga natin ng reaksyon doon nga sa naging press con ni Senador Bongo dyan sa Senado. Magandang hapon po, Senator. Hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners. Senator, magandang hapon. Napanood niyo po ba yung naging press con ni Senador Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con niya. Yan po, makikita po ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga doon sa mga sinabi niya kanina, inilihis nga daw, inililihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok yung ano. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yan. So hindi na kayo bago. Say goodbye to switching prescriptions. May ads, no? This smart zoom Skip reading natin, glass skip. adjusts automatically to your vision. Na dati, na pag dumating ngayon, makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo. Senator. Opo.
Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan noon parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin, dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Oho. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi, di ba, siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magkadugtong bitukan nila So kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon, hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan yung plunder, Senator? Ano pong ibig niyo sabihin? Kasama rin po ba dyan yung frigate? Kasi naalala ko. Kasi marami di ba? Iba pa yun. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata, mga kalye, yung mga farm to market roads, pati flood control projects na joint venture nila with the Discayas. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, yung sinasabi na ang amo nito ni Discaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan. Lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Maniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Ganun lang ho kasimple yan Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit nyo na rin lang mga Diskaya. Kahapon, officially, nag-withdraw na sila na hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. Anong thought mo rito, Senator? Yun na nga po. Anong dahilanan? Kasi nung tiro sa pinapanganak, meron na bakit may initial na niya? Pinagloloko naman tayo, wag naman ganun. ang kiniklaim ng mag-asawa. Nalaman ng ang mga kababayan natin through crowdsourcing na yung asawa pala ni Marisyon po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nagbenepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit If free, unlimited Okay guys, so hanggang dito na lang electricity exists and hanggang has dito for na lang over siguro 100 muna years. tayo. So, gaya po nung nakita po natin, ay seryoso po si Sonny Trillanes po sa pagsasampa po ng plunder case kay Bongo. Christopher Lawrence, tama ba? So, ayan po, mukhang nagkakagipitan na at sa mga iba, siguro po hindi na makapag-intay na makita kung ano ba yung mga ilalatag po na mga papel ni Trillanes. Kasi yung mga noon po na ipinakita mga resibo kahit sa linya po ng mga Duterte, magmula po kay Sara Duterte, 'di ba, ay mga resibo po na questionable, 'di ba? Doon po nakilala, sumikat po yung pangalang Mary Grace Piatos, no? So yan po, no? Ito po mukhang hindi po to ganito, no? Nakita naman po natin sa galawan maging sa pag-aresto po sa ating dating Pangulo, si Antonio Trillanes po yung nagsampa rin po ng kaso dyan sa ICC if I'm not mistaken, no?
At nakakasuhan po ito. At ngayon po nililitis po doon, no? Hindi pa naman sa totally nahahatulan na nasa investigasyon. Pero lumalakad. Hindi po kagaya ng ginawa po sa pag-archive sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ngayon po, paano po ito kaya, no? Mukhang malinaw po na yung mga, ayon na rin po sa pagkakakwento po ni Antonio Trillanes, yung mga senador po na kagaya po ni Marcoleta, parang tila lumalabas na nagpoprotekta talaga sa mga diskaya. At ngayon pong nabago ang mag-iimbestiga ng komite, ICI na, hindi na po gaya ng dati na hinaharap nila na mga senador na merong Duterte Black, no? Mukhang may malalaglag po talaga dito. Wala lang pero wala lang preno, no? So abangan po natin yan, ipag-pray po natin yung mga dapat managot dyan ay managot at may ayos po yung mga katiwalian, ay may ayos po yung gobyerno po natin, hindi naman po maging ganito na lamang palagi. Kahit sandali lang po, kahit sa maiksing pagkakataon, makita po na pag nagtiwala po yung mga tao sa Diyos, walang imposible. Ayusin niya yung gobyerno kahit ngayon, no? Darating naman po yung panahon na magiging maayos po ang lahat. Pero at least ngayon, no, mismo makita, masaksihan po ng lahat na yung mga kasamaan, diba, wala pong ilulugar po yan kapag ang katwiran na po talaga yung, syempre number 1 katwiran po ng Diyos sa lahat yung ipinatupad. Ngayon po, no, bago po tayo magpaalam, anong masasabi mo dito? Mukhang may panibago na babalaking inihahanda na ikaso, isampa na plunder case kay Bongo ni Trillanes. Anong masasabi mo dyan? Comment down below, pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button. Malaking tulong po sa channel natin yan para makapagpatuloy po tayo sa paggawa ng video, and syempre para updated ka na rin sa mga videos po natin parating. See ya ulit sa susunod na video.